Hindi dapat maging hadlang ang maliit na kita sa pagkakaroon ng oportunidad na magkaroon ng financial freedom. Sa pamamagitan ng tamang pag-manage ng pera at pagiging maingat sa paggastos, ay maaari pa rin makamit ang goal na maging financially free. Ang pagiging maingat sa bawat sentimo at pagkakaroon ng disiplina sa pagtatabi ng pera ay mahalagang hakbang patungo sa pagtamo ng financial stability at independence. Kaya sa video na ito, ibibigay ko ang mga steps na kailangan mong gawin para maging financially confident kahit maliit ang kinikita mo. Step number 1. Simulan mo ngayon ang journey mo para sa financial freedom. Isang ugali ng mga tao ay di kagad natin ginagawa yung mga bagay na makakatulong sa financial journey natin. Di tayo nag-iipon para sa retirement o ini-improve ang sarili para makakuha ng magandang trabaho o kaya naman baguhin ang ating pag-iisip na makakatulong para maging financially confident. Dahil na rin sa pakiramdam natin ay marami pang oras para gawin ang mga bagay na ito. Yun nga lang, kung minimum wage earner ka lang o mas mababa pa, ang pinaka-importanting asset na nasa iyo ngayon ay ang oras. Dapat maintindihan mo na di ito katulad ng isang switch ng ilaw na pwede mong i-on and off. Ang pagsisimula kagad ay makakatulong para magkaroon ng financial momentum o habit tulad ng pag-iipon ng pera, pagkokontrol ng iyong expenses at pag-i-invest ng pera. Step number 2. I-enjoy ang buhay sa simpleng paraan. Tulad ng sinabi ko, kung maliit lang ang iyong kinikita ay dapat disiplinado ka sa pagtatabi at pag-iipon ng pera. Ngunit ang pagiging matipid ay di naman dapat talaga maging boring. Nakakalungkot lang isipin na karamihan ng mga tao ay iniisip na napaka-boring ang pagtatabi o pag-iipon ng pera. Di naman talaga dapat kasi maging ganun. Pwede ka naman mag-enjoy habang nagtatabi o nag-iipon ng pera. At di mo kailangang ubusin ang pera mo para makapag-relax. Maraming paraan ang pwedeng gawin. Maaari ka manood ng pelikula online o magstay sa bahay kasama ang iyong pamilya. Ang mga nasabi ko ay kadalasang magbibigay pa sa iyo ng kasayahan kaysa bumili ka ng bagong sapatos o gumala sa mall. Dapat ay maging responsable ka kung gusto mong yumaman o maging financially free, pero di naman dapat talaga maging boring ang buhay mo. Step number 3. Magkaroon ng SMART goals. Kahit sabihin na natin na kumikita ka pa ng 100,000 piso buwan-buwan o mas mataas pa dito, ang pagkakaroon ng financial goals ay napaka-importante dahil nagbibigay ito ng mas malinaw na daan na dapat mong tahakin na makakatulong sa iyo para makamit mo ang financial freedom mo. Isang paraan na para lumaki ang chance mo na makamit ang pinapangarap mo ay sa pamamagitan ng SMART goal method. SMART meaning specific, measurable, achievable, realistic, and timely. For example, bilang isang minimum wage earner, ang goal mo ay imposible na makapag-ipon ng 1 million pesos sa loob lamang ng isang taon. Pero mas kaya mo makapag-ipon ng 60,000 pesos sa isang taon. Ang ibig sabihin ay specific ang goal mo, which is 60,000 pesos. Measurable kasi alam mo kung kailan mo maiipon yung 60,000 pesos, achievable kasi 60,000 pesos lang yun, at realistic kasi compare sa 1 million pesos, at timely dahil alam mo na dapat mong gawin ito ngayon na. Step number 4. Gumawa ka ng budget at sundin ito. Lahat tayo ay kailangan ng budget kahit kumikita ka pa ng 100,000 pesos per month o minimum wage earner ka lang. Unfortunately, ay di naman talaga lahat naiintindihan ng importansya ng budget. Kung gusto mo talaga maabot ang financial goals mo, ay dapat meron ka nito. Pwede nating maitulad ang pagbabudget bilang isang gawaing bahay at malaki ang maitutulong sa iyo nito. Kasi una, ang budget ay makakatulong sa iyo para makita mo kung magkano ang kinikita mo, ang ginagastos mo at kung magkano ang kaya mong itabi. Sa tulong ng budget ay magkakaroon ka ng financial control sa iyong mga needs and wants at para na rin mabawasan ang iyong financial stress. Step number 5. Bayaran ang mga utang. Ang pagkakaroon ng utang na may malaking interest buwan-buwan ay isa sa malaking hadlang na dapat mong harapin kung gusto mong yumaman o maging financially free, lalo na kung maliit lang ang iyong kinikita. Pero may mga utang naman na reasonable tulad na lang ng pag-utang pagbili ng bahay o pangsimula ng negosyo. Alamin mo kung bakit ka nga ba may utang at humanap ka ng paraan upang mabayaran agad ang mga utang na ito. Tulad ng utang sa credit card, kung di mo naiintindihan kung anong simulan ng iyong utang ay mahihirapan ka sa financial progress mo. Tanungin mo ang sarili mo kung nagkautang ka dahil kailangan mo ba o dahil gusto mo lang magpa-impress sa mga tao at ipakita na nakakaangat ka sa buhay. Sa pamamagitan nito ay malalaman mo ang mga habits na dapat mong baguhin na nagko-contribute sa pagkakaroon mo ng utang at mag-isip ka ng paraan para mabayaran agad ang mga utang na ito tulad na lang ng pagkakaroon ng part-time jobs o freelance work. Step number 6. Simulan ang pag-i-invest. Lahat ng naunang step ay para ihanda ka sa step na ito.
Imposibleng yumaman ka kung maliit lang ang iyong kinikita, kaya use the power of investing para makatulong sa iyo na marating mo ang financial goal mo. Di mo kaya magtrabaho habang buhay at dapat matutunan mo kung paano bigyan ng trabaho ang pera mo. Ang importante ay dapat masimulan mo ang step na ito as soon as possible dahil na rin sa ang investing ay taon ang kailangan para kumita. Kaya dapat consistent ka at disiplinado at pwede mong ilagay ang pera mo sa mga investment vehicles like Pag-ibig MP2, mutual funds o sa stock market. Sa paraan na ito ay bibigyan mo ng trabaho ang pera mo na kumita pa na mas maraming pera. Tandaan na mag-ingat sa mga scam at mag-invest lamang sa mga bagay na naiintindihan mo. Step number 7. Magsimula ka pa ng isang source of income. Tulad ng sinabi ko, di mo kaya magtrabaho habang buhay. Kahit na mag-invest ka pa ng pera mo, dapat ay gumawa ka ng paraan para madagdagan ang iyong kita at magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng freelance o part-time jobs o pagsisimula ng isang negosyo. Kahit na mag-invest ka pa ng pera mo, ay taon naman ang aabutin nito para kumita, kaya dapat ay mag-isip ka pa ng paraan kung paano ka pakikita ng extra para naman may maipon ka o pandagdag sa iyong gastusin. Ang pagkakaroon kasi ng extra income ay makakatulong din para di mo magalaw yung perang ininvest mo at maaari mo pa itong madagdagan. Step number 8. Magtabi ng emergency fund. Maliban sa pag-i-invest, ay magtabi ka rin ng emergency fund mo para sa mga di inaasang pangyayari tulad na lang ng medical expense o pagkawala pa ng isang stable na income. Tandaan mo na kahit magsimula ka pa ng isang source of income, ay di naman basta-basta ito kikita at kailangan pa rin ito ng oras bago kumita ng sapat para matustusan ang iyong living expenses. Ang minimum na maipapayo ko ay ang pagtatabi ng halaga na katumbas ng at least 6 months ng iyong pang-araw-araw na gastusin. Sa pamamagitan nito, ikaw ay magkakaroon ng sapat na ipon na maaaring pagkunan ng pang-araw-araw na pangangailangan sa loob ng 6 na buwan kahit na mawalan ka ng trabaho at di maapektuhan ng iyong mga investments at di ka malulubog sa utang. Step number 9. Magkaroon ng opportunity fund. Saglit, ano nga ba yung opportunity fund? Ang opportunity fund ay isang uri ng pondo na inilalaan upang magamit sa mga oportunidad na bigla na lang dumarating sa buhay na maaari magdulot pa ng mas mataas sa potensyal ng pag-unlad o paglago ng iyong personal o financial life. Ito ay binubuo ng mga perang naipon na maaari magamit sa mga pagkakataon tulad ng pagsisimula ng isang negosyo, pagbili ng mga properties, o pagkuha ng mga kurso na makakapag-angat sa iyong karir tulad na lang ng pagkuha ng MBA. Ang Opportunity Fund ay nagbibigay sa iyo ng kakayahan na i-grab ang mga pagkakataong dumarating sa iyong buhay, tulad na lang ng mga business opportunities na nakikita mong malaki ang potensyal o yung pagbili mo ng mga lupain sa murang halaga na may potensyal na tumaas ang value sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pag-focus sa mga mahalagang aspeto tulad ng pagbabawas ng utang, pag-iipon para sa emergency fund at investments, at pagpaplano para sa long-term goals, maaari nating maisakatuparan ang pangarap na maging financially free kahit maliit ang ating kita. Ang mahalaga ay pagiging determinado, may disiplina, at patuloy na pagpupursige na maabot ang mga layunin sa buhay. Ayan ang mga steps na makakatulong sa inyo para maging financially free kahit maliit ang kita. Ikaw ba, anong mga hakbang na ginagawa mo para makaahon sa kahirapan? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.